Samantalang ang score na 100 ay malinis na pamamahala. Ang ating score po ay mas mababa pa sa global average score na 43 at sa average score na 43 ng mga bansa sa Pacific. Dagdag po rito, ayon sa pagtaya ng isang deputy ombudsman few years ago, 20% ng pambansang budget na pupunta lamang sa korupsyon. Tunay na ang katiwalian ay isang tanikala na pumipigil at umahadlang sa totoong pag-unlad ng ating bayan at mga kababayan. Kaya kasamang mga Pilipinong nagmamahal po sa Diyos at sa bayan, pinangungunahan po natin o nakikiisa po tayo sa krusada labanan ng korupsyon na siyang major na ugat ng matinding kahirapan ng sambayanang Pilipino. Sa tulong po ng Diyos at sambayanang Pilipino, maaari pong malutas ang problemang ito. Maraming po salamat. God bless you all. Maraming pong salamat. Tanong po? Anyone? Wala pong magtatanong? Okay. From inquiry.net, John? Hello, yes, sir. Sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, may we ask, sir, are you the first nominee of Sibak Party List? Yes. Okay. Sir, ano po mga ipupush nyo na panukala po? Actually, sa nakaraang ilang panahon, marami na kaming panukala, marami rin ng mga batas na nagawa. Pero this coming, after this election, sa tulong po ng Diyos at ng sambayan ng Pilipino, ay meron po na naming isusulong uli. Yun hong matagal na namin pinaglalabang Freedom of Information Bill na bagamat medyo mahirap, pero hindi kami nawawalan ng pag-asa na eventually itong Freedom of Information Bill ay magtatagumpay at maging batas para lahat ng public servants ay ready na maging transparent ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. For public office is a public trust. Pangalawa po, ay naisip namin dahil lumalabas sa statistics na palala ng palala ang korupsyon, ay isa sa mga unang batas po namin na panukalang batas ay yung death penalty sa mga public servants na may ebidensyang mag-commit ng at least 100 million plus. Sapagkat ang death penalty po ay bagamat generally ako po ay hindi sang-ayon dito nung una dahil ang bankrupt judicial system natin ay hindi pa gaanong nabibigyan ng kalutasan. Kapag ang justice system ay questionable at hindi kaya ng mga mahihirap na kumuha ng mga magagaling abogado, kadalasan guilty lang ang mangyayari at ang tunay na hustisya ay maaaring ma-violate. Pero naniniwala kami na justice and righteousness are the foundation of God's throne or every seat of power. At pangalawa, biblically, ang death penalty ay approved ng Diyos sa heinous crimes. Kaya naisip namin sobra ang korupsyon, kahit anong gawin natin. Kaya ang unang batas po namin, panukalang batas na isasubmit ay death penalty para sa mga government officials na mapatunayang nagnakaw ng 100 million plus sa kanilang pansariling kabuhayan. Yun po ang gusto kong initial na sabihin. Okay, thank you po. From Rappler, Dwight? Congressman, good morning po. Yung House of Representatives is conducting an investigation into the alleged anomalies that took place in the Department of Education and even the Office of the Vice President, yung DepEd when it was under Sara Duterte's leadership. And I think some of the House leaders are already raising the possibility of graft charges, and at least the one house leader, si Joel Chua, even said that yung possibly misused funds
set the threshold for plunder. Ang SIBAC po, since it's against corruption, what role has it played in the investigations, or what do you think of the investigations, of the House investigation into Vice President Sara Duterte? Absolutely, ang Sibak Party List ay all out ang support sa lahat ng mga activities, hearings na ginagawa sa buong Kongreso o maging sa Husgado, of course. Basta anti-corruption, basta maliwanag ang ebidensya, no VIP treatment po tayo. Sapagat yun po ang motto ng Sibak Party List or Citizens Battle Against Corruption. As a matter of fact, yung first, hindi lang ito nalagay sa media yata properly, yung last year ho, yung first day of public hearing ng public budget, ako po'y nagtanong tungkol sa 1 billion, natuklasan namin ng aming research team, yung 1 billion plus a day na na flood control funding every day, 1 billion plus. Nilagay ko po sa screen yon sa aking interpellation, pero in 5 minutes ako'y pinatigil ng presiding officer ng nasabing hearing. Naka 5 minutes na raw po. Kaya nakakita ko na imposible pala na yung halimbawa yung annual budget ng Pilipinas sa taong 2024, 5.76 trillion ang inabot. Ang 1 trillion ay 1,000 billion. Ang 1 billion ay 1,000 million. Kung doon sa 1 billion a day na flood control funding sa isang department, hindi mo matanong, how can we scrutinize the total budget? Kaya po, imbis na sumuko kami, nagre-research kami kung ano ang paraan para yung mga technicalities ay ma-overcome. At isa nga po sa naisip namin, talagang panahon na para maging seryoso na labanan ang wave of corruption, ang unabated corruption sa ating bansa. Sir, just to circle back a bit on my question on VP Sara, do we expect SIBAC to play a more proactive role in the investigation, since there have been numerous hearings now, but SIBAC hasn't sit down in any of the hearings? Well, ayaw namin guluhin pa yung trabaho ng Quad Committee, no? Yung Quad Committee, ang ongoing ang kanilang investigation, hindi lang sa Office of the Vice President, kung saan-saan pa, nakikita natin ang iba-ibang hearing nila. Basta kami, all out kami sa pagboto, basta against corruption, at may talagang ebidensya. Kung wala namang ebidensya, we don't want to be a tool of any politicking. We are so serious in combating the evils of corruption, because this has been the cause why the Philippines had undergone incredible deterioration in history due to shocking unabated political corruption, as recorded by some analysis in the past. Thank you. You're done.